Sumasalamin sa ating mayamang kasaysayan ng Philippine mythology at sa pamamagitan ng comics, artwork at anime, iniakma ito sa bagong henerasyon. May report si Leia Alves. Apo-Laki, Sidapa, Halia at Bakunawa. Ilan lang sila sa mga Diyos at Diyosa sa ating mitolohiya na makikita sa obra ng comic book artist na si Isabela. Paraan daw niya ito para muling buhayin ang tila nakalimutan ng mga kwento, mga istoryang pinagpasapasahan ng ating mga ninuno bago pa man dumating ang mga Kastila. Yung history natin is beyond Spanish colonization. Wala akong maisip na paraan kung paano mag-spread ng awareness. And yung alam ko lang gawin is mag-drawing. Hindi lamang kasi sa mga likas na yaman sa gana ang ating bansa, kundi maging sa mga alamat. Sa mga Tagalog, nariyan si Mayari, ang diyosa ng buwan. Pero sa Visayas, siya si Libulan. Si Apo-Laki naman ang Diyos ng araw ng mga Tagalog. Pero sa Visayas, siya si Liadlaw. Iba-iba ang paniniwala, mitolohiya, depende sa tribo. Paano napapayabong ang mga halaman, pag may bagyo, sinong tumutulong. So iba't ibang mitolohiya, saan nanggaling ang punong ito, saan nanggaling ang bundok na ito. So lahat yan ay may mga istorya na galing sa ating mga ninuno. Para mailapit ang mga istoryang ito sa kasalukuyang henerasyon, bumibida na rin ang mga ito sa pop culture. Gaya na lang ng comic book na Myth Space. Kwento ito ni Ambrosio Magcalas na pangarap maging astronaut at sa kanyang pakikipagsapalaran, makakaharap niya ang mga kapre, manananggal at tikbalang na ikinukwento ng kanyang lola. The best way to make the myths alive again is to just tell the stories, to use them in your stories, to make them present for the current generation ng mga reader. Isa pang comics na kumuha ng inspirasyon sa ating mitolohiya, ang 13. Umiikot ang kwento nito sa occult investigator na si Alexandra 13. Whenever the police encounter a crime that they can't figure out or turns out the prime suspect is an aswang or a ghost, they call Alexandra 13. Taong 2005, nung simulan ito ni Budget at ng kanyang mga kaibigan bilang katuwaan lang. Pero ngayon, ginawa na rin itong anime na ipalalabas sa isang sikat na streaming service. It's exciting and leaves us nervous to wait and see how will the world react when they see our story, and of course when they learn more about Philippine mythology and our folklore. Si Jonathan Briones gumawa naman ng isang kakaibang tabletop RPG o role-playing game. Sa larong tadhana, pwede kang mamuhay bilang isang mythological character na sasabak sa iba't ibang adventure. Pwedeng mamili sa 6 na lahi tulad ng tikbalang, diwata at garuda na bibigyan mo rin ng iba't ibang kakayahan. Meron lang kayong rules sa libro, meron kayong story, and then using your creativity or using yung stats na makikita nyo sa libro, you can live out your life as a magical hero or isang parang epic hero sa isang Filipino na setting na fantasy universe. Produkto man ng malikot na imahinasyon, simpleng katatakutan o puno ng simbolismo para sa ilan, ang mga kwentong sumasalamin sa ating mga pinagdaanan patuloy na nabibigyang saysay sa kasalukuyan. Leia Alves, GMA News.